Hello! Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at tayo po ay nagmamadali ngayon na magbigay ng update para sa episode 60 ng Init sa Magdamag sapagkat maaga nga akong nakauwi mula sa aking trabaho kaya naman nais kong ibalita agad sa inyo kung ano ang mga susunod na mangyayari dito ng aking Narita at Peterson. At dahil nga po gusto ko na rin talagang ikwento sa inyo ang episode 61 kaya naman kung kayo ay bago po dito sa ating channel, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa at agad nyo nang isubscribe at huwag nyo rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Simulan na po natin. At heto na nga, mainit ang ulo ni Mrs. Olivia kasama niya itong si Peterson sa kanilang opisina sapagkat nabalitaan nga nila na gumuho ang tulay na ginawa ng kanilang kumpanya na ZGC at doon nga ay worried na worried talaga itong si Olivia at hindi siya makapaniwala kung bakit nangyayari ang bagay na ito. Ayon naman sa isang lalaki na siguro'y katiwala nga ng kanilang pamilya ay hindi naman daw dapat ito mangyayari kung hindi raw nila ito tinipid sa materyales. What? Wika ni Olivia at ito namang si Peterson ay agad na napatitig sa lalaking nagsasalita. Nilapitan niya ito habang ito namang lalaki ay patuloy ang pagpapaliwanag. Ayon nga sa kanya ay kung naaalala raw ba ni Peterson ay sinabihan daw sila na titipirin ang mga materyales na gagamitin sa nasabing tulay sapagkat ang ilan sa mga budget nga na nakalaan para sana dito ay gagamitin daw di umano ni Peterson para sa kanyang pangangampanya. Dagdag pa nga ng lalaki, hindi naman daw nanalo itong si Peterson. Kaya yan na naman, nasilihan na naman at umusbong na naman ang galit at init ng ulo ni Peterson at agad niyang kinuwelyuhan itong lalaki at sa sobrang galit nga ni Peterson ay kung ano-ano na namang masasamang salita ang kanyang sinabi habang ito namang si Olivia ay pilit siyang pinipigil. Talagang malaking problema na naman ang kakaharapin ng pamilya Alvarez sapagkat dalawang mag-asawa di umano ang nawala ng buhay dahil nga sa pagguho ng naturang tulay at ganun pa man marami daw ang naging sugatan na agad namang dinala sa ospital. Samantala, sa pagkakataon naman na ito ay kasama nga ni Rita itong si Brian na nagtungo nga sila sa klinik upang ipa-check up nga ang kanyang kabuwanan. Nang biglangan tumawag itong kaibigan ni Rita na doktora sa kanyang telepono at ayon nga sa kanya ay nangangailangan raw ng tulong itong si Melay. Sa mga hindi po nakakaalala, si Melay po yung kaibigan at katrabaho ni Rita na nurse noon nung siya pa ay nagtatrabaho sa ospital. Ito yung babaeng matangkad at may itsura. Sa pagkakataong ito ay tumawag nga itong si doktora at agad daw kailangan puntahan ngunit walang magawa itong si doktora sapagkat siya ay nasa Dumaguete ng mga oras na iyon. Kaya naman nagpresenta itong si Rita at ayon nga sa kanya ay ibigay daw ang address at siya na raw ang tutungo sa naturang lugar. Nang binabana nga niya ang kanyang telepono ay agad na kinausap ni Rita itong si Brian at sinabi nga niya na may pupuntahan daw silang mahalaga. Ngunit tumanggi itong si Brian dahil ang order daw sa kanya ni Peterson ay agad na iuwi itong si Rita sa kanilang tahanan. Nagwo-worry naman itong si Rita sapagkat hindi niya nga malaman kung papaano niya didiskartehan na makapunta doon nga sa lugar ni Melay. Dahil nga ito raw ay emergency, sabi naman ni Rita. Kaya naman hindi na nagsalita itong si Rita at dali-dali na lamang pumasok sa loob ng kanilang sasakyan. Habang sila nga ay nagbabiyahe na papauwi, ay naisipan ni Rita na gumawa ng paraan. Kaya naman sinabi niyang ihinto saglit sa gas station dahil siya nga ay gagamit ng banyo. Nung una ay ayaw pa nga sanang ihinto ito ni Brian, ngunit sabi naman ni Rita, siguro na may maiintindihan ito ni Sir Peterson mo sapagkat buntis nga ang kanyang asawa at kailangan ko na talagang bumaba para umihi. Kaya naman walang nagawa itong si Brian at sumunod na lamang sa kagustuhan ni Rita. At nang naroon na nga sila sa gas station, ay pumasok agad itong si Rita sa loob. At ayon nga sa kanya, ay baka daw susundan pa nga siya ni Brian sa loob. Kaya naman nahiya itong isa at umatras at naghintay na lamang sa labas. At talaga namang sinuswerte itong si Rita sapagkat nakakuha nga siya ng pagkakataon upang matakasan itong si Brian. At doon nga ay dali-dali siyang pumara ng isang taxi at sumakay agad ito. Nang makita nga siya ng driver ay nakilala agad siya bilang si Congresswoman Rita. At doon nga ay nagsabi itong si Rita na magtutungo nga siya sa Tipazo Street ng poblasyon. At sa mga oras nga na iyon ay kasalukuyan rin nakahiga itong si Peterson sa isang clinic
klinik na kung saan naman ay nagbibigay ng gamot na pampakalma itong isang doktor habang kasama nga niya ang kanyang ina na si Olivia. Ito ay nagpapahinga at natutulog na kaya naman hawak nga ni Olivia ang kanyang telepono. Nang bigla namang tawagan ni Rita itong numero nga ni Peterson upang magpapaalam nga sana siya na magtutungo nga siya sa bahay ni Melay. Ngunit hindi ito sinagot ni Olivia kaya naman nag-text na lamang siya at nagsabi nga na pupuntahan niya ang bahay ni Melay. Sa kabilang banda naman, habang nakikipag-date itong si Dr. Christopher ay hindi naman maipinta ang itsura ng kanyang muka sapagkat naaalala nga niya ang imahe ni Rita at ng kanilang bagong silang na sanggol na anak. Kaya naman nang dumating nga itong si Paulina ay nahalata niya agad ito, ngunit pinili pa rin ni Paulina na maging maganda ang kanilang date kaya naman siya ang bumangka ng bumangka o nagsalita ng gabing iyon. Samantala, naiwan naman ni Rita ang kanyang telepono sa loob ng kanilang sasakyan kaya naman bago siya bumaba ng taxi ay nakiusap siya dito nga kay manong driver na kung maaari ay pahiramin naman daw siya ng telepono nito. Mabuti na lamang at mabait si Manong sapagkat hindi ito nagdalawang isip. Agad namang tinext ni Rita itong si Brian at tinawagan nga rin niya ito. Sinabi nga niya na naroroon daw siya sa bahay ni Melay. Agad namang tinawagan ni Rita itong si Brian at nakuha niya nga ang number nito mula sa kanyang directory na nakatago sa kanyang bag. At doon nga ay ipinaalam ni Rita na hindi raw niya makontak itong si Peterson kaya naman maigi pang tawagan na raw at ipaalam nga ni Brian na nagtungo nga daw itong si Rita sa bahay ni Melay sapagkat naiwan nga daw niya ang kanyang telepono sa loob ng kanilang sasakyan. Doon naman ay nag-aalala itong si Brian sapagkat nai-imagine na naman niya kung papaano siya haharap sa kanyang Sir Peterson dahil nga alam niya na ito ay bugnutin nitong mga nakaraang araw. At nang pumasok na nga itong si Rita sa kinaroroonan ni Melay ay nagulat ito sapagkat nakita niya nga na punong-puno ng sugat at pasa ang buong katawan at mukha ni Melay. Doon ay nag-alala na talaga itong si Rita at napaiyak. Uwi ka nga niya, boyfriend mo ba ang may gawa nito? Sumagot naman at humahagulgol. Ayon nga sa kanya ay ialis na lamang daw siya doon. Wika nga ni Rita ay gagawan daw niya ng paraan ito at isusuplong daw ito sa pulis. Ngunit pinigil ito ni Melay sapagkat dahil sa sobrang takot ay maaari daw siyang saktan at balikan ng kanyang boyfriend. Kaya naman dali-dali na nga kumilos itong si Rita at inaalis doon sa lugar na iyon si Melay. Nang makarating na nga itong si Rita sa ospital ay doon nga kinonfine niya at ayon nga sa kanya ay doon daw muna maglalagi itong si Melay hanggat hindi pa ito nakaka-recover at willing naman daw samahan ni Rita itong kanyang kaibigan. Samantala, ito namang si Dr. Christopher ay tulala habang kinakausap nga siya ni Paulina at napansin nga ito ng kanyang kadate kaya naman agad itong umalma. Ayon nga sa kanya ay napakalalim naman daw ng iniisip ni Tupe dahil kanina pa nga raw siya nagsasalita ngunit wala itong imik. At nang magising nga itong si Peterson ay napansin niya na wala sa kanyang tabi itong si Rita kaya naman agad niyang chinek ang kanyang telepono. Doon nga inabasa niya ang mga mensahe ng kanyang asawa at agad naman niyang tinawagan ito. Ngunit nag-init na naman ang kanyang ulo sapagkat hindi niya nga ito matawagan dahil cannot be reached. Samantala, dito na nga po nagtatapos ang episode 60 ng Init sa Magdamag. Pero huwag po kayong aalis mga kaibigan sapagkat hindi po magtatagal ay i-upload ko na ang susunod na kwento para sa teaser review ng episode 61. Talagang masasabik at talagang nakakagimbal po ang inyong mga makikita. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Hanggang sa muli, sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. God bless us all. Bye!